Ano-ano nga ba yung mga naging struggles namin sa pagre-renovate ng 500 square meters na property para gawing paupahan dito sa Japan? Good morning, Blessing! At kung bago ka pa lang dito sa aking page, my name is Mommy Lenny, your teacher mom here in Japan na dating ALT at ngayon nga ay nagpapaupa na nga rin ng mga apartment units with my Japanese husband. So, unang problema, dahil nga sa 40 years old na tong apartment building na to, napakadami talagang dapat nang baguhin. At dahil nga sa binago namin halos lahat, napakadami ding mga basura. Tatlong pamamaraan nga pala ang pag-renovate namin. One is DIY. Number 2, nag-hire kami, nag-outsource kami sa ibang companies ng mga bagay-bagay na hindi namin kayang gawin. And number 3 is through a workshop. Nagtawag kami kung sinong gustong sumali, sumama para matuto nang walang bayad. So ito na nga, dahil nga sa pagkadami-dami ng mga basura, hindi namin alam kung saan talaga namin itatapon. Dahil kung mag-hire kami ng company para itapon ang mga basura, aabutin kami ng ₱250,000 din. Second struggle is the space. Dahil nga sa meron na kaming existing tenant sa 3 pang pinto, hindi naman namin po pwedeng itambay or ilagay na lang sa labas yung mga materyales na gagamitin namin. Kaya naman kahit na wala ng space sa loob ng paupahan, pinipilit pa rin naming ipasok para hindi makaistorbo sa mga tenants. Number 3 ay ang panahon. Medyo na-delay nga kami sa pagpipintura dahil sa napakadaming mga bagyo ang dumaan last year at sobrang lakas pa ng hangin. At nabutas pa nga itong pader dahil sa pagkakakabit nitong scaffolding dahil sa dumaan na bagyo. Number 4 is parenting. Masaya kami nakasama namin at nakikita namin yung mga anak namin na lumalaki habang nakikita rin nila kung ano nga ba ang negosyo namin. But at the same time, struggle is real talaga mga mommies and daddies. Lalo na si Mister meron pang ibang projects. Ako naman nagtuturo. Meron pa akong mga English classes din. At dito sa Japan, walang yaya, walang babysitter. And number 5 is yung thinking na magkakaroon kaya agad kami ng tenant. Kasi kung tutuusin, 2 buwan din ngang na-delay ang aming renovation. Maganda ang location ng property na to. Malapit kami sa Costco, malapit sa outlet mall, malapit sa mga eskwelahan, sa mga convenience store, sa train station, 2 minuto lang. Malapit din sa ospital at may parking space pa. So location-wise, okay na okay talaga siya. The only concern is nasa dead season na nang mailagay sa market. Dapat December pa lang nasa market na, kaso nga lang nailagay namin around late March na. Late March dapat maglilipatan na ang mga tao. So yan ha, tip na rin to. Na kung magkakaroon man kayo ng paupahan dito sa Japan, isipin yung mabuti hindi lamang ang location kundi ang oras na rin, yung tamang panahon para sa paghahanap ng mga magiging tenants. And if you have any questions, magtanong lang sa comment section at kung gusto mo ang matuto ng paupahan dito sa Japan, sumali ka na sa ating Zoom webinar. I-message mo lang ako para sa impormasyon.